So ayan mga kaisla. One more. Ito po yung nigirigi na bagong bar. Mga kaisla, nandito po tayo ngayon sa Station 1. Yung weather po natin ngayon maulan. Ngayon kasi mga kaisla, ngayon lang po ay umulan. Kaninang umaga may medyo maganda pa. So ngayon po ay biglang umulan. So yung kahapon nating weather, maganda po. Talagang mainit. So ngayong umaga po ay maulan. Nandito po tayo mga kaisla sa, sa Estacio 1 na hotel po. Nagsilong tayo dito sa, sa puno. Kasi po may puno dito na malaking puno na yung talisay. Dito tayo mga kaisla sa Estacio 1 na hotel. Nakiksilong po tayo. Yung mga foreigner na naghihintay para matapos yung ambon. Actually mga kaisla, ito po yung yung ng Estacio 1. Mayroon silang swimming pool na maliit ito. Ito yung swimming pool, pang bata, tapos pang adult. Kaya naman ng mga bata, mababaw naman mga kaisla. So dito kasi sa Estacio 1, yung harap niya, dagat na. Biglang uminit mga kaisla, umulan tapos init. So ito yung mahirap mga kaisla. Pag umulan sa kainit, so dyan tayo madali tayo makasakit dyan. Yung una dyan, titirahin tayo dyan sa ubo. Yan yung ginawa sa akin. Ay nagbablog tayo. Umulan tapos uminit. Tapos ang init mga kaisla, umulan naman, umambon. So doon tayo na dali sa sa panahon. Halos 1 week na hindi tayo nakarecover. Pero hanggang ngayon mayroon pa tayong naramdaman na ubo mga kaisla. Pero hindi po tayo kasi po ay parang lesson din sa atin. Na dapat nga pag umulan, silong muna. Okay lang sana mga kaisla pag once na dire-diretso yung init na walang ulan. Kasi po pag naabutan ka ng ulan o ambon-ambon, talagang masipunin tayo. Tsaka ubuin. So, lesson na rin sa akin na yung panahon na yun ay hindi natin dapat gawin. Kailangan po natin muna tayo ng sarili. So ito mga kaisla yung foreigner na gusto po sana magbilad na kaso po ay umulan. Kasi naghahanap sila ng spot mga kaisla na magbibilad na.
So dito kasi sa stasyon sa stasyon 1 medyo tahimik. May kahoy kasi dito na talisay. So yun mga kaisla, wala nang ulan. Uminit na. So pwede na tayo makalakad po. Ito pa yung mga kaisla, yung stasyon 1. Yan po. Yan. So yung harap niya, dagat na. Kasi ito yung grotto mga kaisla. Makikita mo talaga yung dito sa stasyon, no? Yung grotto na. So mga kaisla, maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Kasi po ay, yun nga, malaking tulong na sa atin. Tsaka shoutout po sa inyong lahat. Lalo na po shoutout po kay, kay Sir Ding Ordones, tsaka kay Riz Ordones, sa anak niya po. So nandito siya kahapon. So ngayon mga araw po ay uuwi na. So shoutout din po kay Kat Bicos po. Sana po ay tayo ay mag-ingat araw-araw din po. So mga secret viewers natin dyan, maraming salamat din po. So happy viewing din po. Shoutout din po sa inyo, sa inyong lahat. So mga kaisla, ngayon po ay magsimula na tayo maglakad. Kasi mga kaisla, yung weather natin ngayon, kaninang umaga walang ulan, mainit. So ngayon po ay umambon, medyo malakas yung ulan niya. Kasi po makapal yung ulan doon. Makapal. Doon malayo na yung kapal ng ulap sa labas ng isla. Pero dito sa isla ng Boracay ng mga isla, wala nang ulap. Medyo makulimlim lang sa kabila. So ngayon po, biglang uminit. Yung mga kaisla, umambon naman ulit. So sulog muna tayo mga kaisla.
Ayan mga kaisla, tumigil na po yung ulan. So ngayon no, bigla naman uminit. Oy, hirap pala pag ganito yung panahon natin. Ulan, init. Mga 15 minutes lang yung ulan mga kaisla. Atin yan. May island girl yan. So yung mga kaisla, wala lang ulan, tayo pa yung maglakad na. So yung mga turista natin Pinoy mga kaisla, Kayak sila. Bago kayak to. galing din ito sa mga land tour. Pero ito kasi yung pangalawang drop nila. Minsan kasi pang last yung drop, tapos pang second na drop. Problema mga kaisla, nung umalis po tayo sa bahay, makulimlim doon sa kabila ng isla. Tapos wala tayong dalang payong. Hindi ko rin alam na uulan pala eh. Kasi po hindi tayo nag-research kagabi ng ng weather mga kaisla. So ngayong araw po kasi mga kaisla, ulan, init lang. Time check po natin ngayon ay 9 o'clock po in the morning. Ngayon mga kaisla, yung maambon uli. Napansin niyo mga kaisla yung yung station 3. Makapal yung ulan doon. Pero dito sa station 1,
ambon-ambon lang. Kasi yung madilim na yung mga isla doon sa ano, season 3 na bagsak niya. Dito sa season 1, kasi nagpa, walang ulan. Doon, sa Puka Beach walang ulan. Dito banda umambon-ambon. Pero yung makapal yung ulan doon sa ano, doon po sa season 3. Yan po, malakas. Marami kumakain dito mga isla. Itong restaurant mga kaisla, ito po yung pangalan niya is Smooth Boracay Restaurant. Bago po yan. You're good. Yeah. Thank you. Ah. Galing ng babae. Niyaya akong kaisla yung maglaro. Sabi ko okay lang. Ganito kasi mga kaisla, pag dito kasi sa isla ng Boracay, halos lahat dito ng foreigner na pupunta dito sa isla, mga friendly po yan. Hindi po sila yung sinasabi niyo minsan iba yung masungit. Hindi po yan. Friendly mo sila yan. Kasi alam nila yung kung saan sila pupunta. Alam din nila kasi alam nila yung lugar na mga tao din na friendly. Lalo pa yung sinasabi nila na Boracay is good. Boracay nice people. So ganun yung sinasabi ng iba. So thankful do na ganun po yung lahat ng turista na pupunta dito yung puti. Kasi dito mga isla, yung mga turista natin yung iba ng puti. Iba, Netherlands, Switzerland, Germany, Russia. So yun po yung common na hindi po yung iba yung marunong mag-English. Pero marunong sila mag-English na common. Pero may mga kasama sila na magagaling mag-English.
parang kami rin mga isla. Kasi kami kasi hindi rin totally na marunong talaga mag-English hanggang mapailalim. So talagang common lang. Pero marunong naman konti lang. Makaintindihan naman kami kung mag-usap. Actually dito kasi sa mga kaisla, sa isla ng Boracay. Kung dito ka po nagtatrabaho sa isla ng Boracay, kailangan po talaga na marunong ka mag-English. Yun lang po. Ben? Aboron? Papsita? So, shoutout kay Alvin. So, yun mga kaisla. Kasi dito kasi lahat dito ng mga turista natin na puti, minsan magaling sa sa Pilipino yung salita, Tagalog, marunong din sila. Kaya minsan din na natin alam na marunong pala mag-Tagalog. Kala mo foreigner, yun pala magaling. Kasi iba kasi mga isla, yung mga sanay sa mga travel, nag-aaral din ng mga salita. Kung halimbawa kung saan sila pupunta, pinapag-aaral nila o anong salita ng isang lugar. So kami dito mga isla, yung mayroong Chinese, Korean, mayroon din kami ginagamit na common lang na para makaitindihan kami. Na halimbawa kung mag-usap, makaitindihan din kami na kahit konti lang. Pero importante po kasi mga isla, yung magsalita kasi kanila, mayroong sign language. Kasi pag walang sign language sa mga Korean at saka Chinese, hindi po kayo makaitindihan. So kailangan po bawat salita mo may sign language. Minsan nga parang ibenta na lang yung buhangin kasi doon tayo nagsusulat lagi. Halimbawa mag-alok ka ng mga presyo na yan. So kailangan magsulat ka doon. Lalo na mga kasla, yung mga Chinese na yan, na talagang totally na hindi sila marunong mag-English yung iba. General mga kasla. Maliban na po yung mga Chinese na nag-aaral na talaga. Kasi dito kasi mga kasla, yung mga Chinese, Korean, may sarili silang mga guide na Pinoy na marunong mag-Chinese at saka mag-Korean. Kaya yun yung iba kasi dito mga kasla, yung mga nagta-travel, yung mga retired na mga iba po mga senior citizen na. So yun po yung yung ginagawa ng Korean saka Chinese. Mayroon silang tour guide na Pinoy na magaling mag-English ng Chinese mag-Korean po. Pag dito kasi sa amin mga kasla, ay yung sa amin kasi ginagamit namin parang common lang na makaintindihan na lagi namin ginagamit sa mga Chinese saka sa Korean. Kasi yung mga puti mga kaisla, dati kasi medyo konti lang. Pero talagang nauna dito talaga yung Switzerland saka New Zealand. Yung foreigner na yon saka Germany, sila yung nauna dito nung dati. Nung 1980s po, sila yung nauna dito nung pumunta sa isla ng Boracay. Tapos nasundan lang ng mga Korean yung mga kaisla nung 1990 na. Yun, daming Korean dati. So nandito tayo mga kaisla sa Station 1 sa mga activities na area. So ngayon mga kaisla, matindi na yung init. Wala pa tayong 10 minutes mga kaisla na naglalakad po. Mainit na. Mainit na po.
Matindi na init mga kaisla. Pero doon sa mainland mga kaisla, sa mainland po ay makapal yung ulap doon. Wala si Ben, hindi ka magpate. Eh,
sila. Malapit na tayo makaisa po sa ano po, sa Dimol. Ngayong umaga po kasi makaisla, yung mga turista natin, kalat na. Kasi po doon tayo dumaan kanina sa ano, sa mangrove. Marami doon na naglalantor. So hindi lang po tayo kumuha doon ng video. Medyo konti pa yung tao dito sa Dimol banda mga isla. Mamayang hapon yan marami. No, no, Mayo, Japan. Mayo. Kyle.
Dito banda mga isla, yung nakasti dito sa hotel na to, halos lahat na 50% po yung Korean dito. Kasi yan pa kasi yung dati kasi yung owner, yung Korean. Kaya bininta yung yung hotel. So iba na mayari mga isla. Nandito po tayo mga isla sa Station 2 pa rin po to.
Medyo mainit na isla. Akyat tayo konti. Nandun yung mga plane ng dadali. Get it.
Malapit na tayo mga kaisla sa boundary po ng Station 2 at saka Station 3. So ito mga kaisla, halos dito ng sa labas ay foreigner. Foreigner po, mga puti. Dami yan. So ayan mga kaisla, One more. umulan na, wala pa tayong isang oras na pag-vlog. Umulan na. Ayun, malakas. Malakas yung ulan mga kaisla. Tago muna tayo. Lakas ng ulan. Mga kaisla, yung nigi-nigi po na nunoos, yung original, yung sa kabila, ay tapos na yung kontrata nila. So dito po linipat. So malaki po itong bar. Ito po yung bar nila. So bagong lipat po. So yung mga kaisla. So ito po yung naghahanap po ng, kung sakali po hanapin nyo ito yung naginigi. Ito po yung naginigi na bagong bar. So malaki na siya. Tapos yung paglabas yung kaisla ay dagat na yung bar na yon. Pag once na mag sunset time, makikita nyo po yung sunset dito. So ito po yung bagong nigi-nigi na bar. Dito po yung mga kaisla sa malapit po ng ng La Carmila. Katabi lang po. Malakas yung ulan kanina. Mga 15 minutes mga kaisla, tumigil yung lakas ng ulan.
So yan mga kaisla. Tumigil na po yung ulan. Ayaw niya, nakatayo. Ganda ka. Ako naman mga kaisla, biglang tigil naman uli. So, yun mga kaisla. Hanggang dito na lang po tayo sa sa pag-video po. So, maraming salamat po sa panonood mga kaisla. Shout out po sa inyo uli. At magandang araw po uli sa inyo. Bye-bye.